Nining bulan sa Agosto, ang atong tema, mao kining Faith Across Generations. I do believe nga dunay mga nindot kaayo nga mensahe nga gipaabot sa Dios alang kanato. Kining tema makaigsoon nagpahinumdum kanato nga ang atong pagtuo is never meant to stop with us, no? Dili kini muhunong dinhi kanato. The Bible teaches us that each generation is a link in the chain of God's redemptive story. Gikan pa sa atong mga patriarka, no? Dapadayag na, hinahinay na unfold ang redemptive plan of God hangtod miabot kanato o kini ipadayon sa Ginoo sa mga mosunod pa nga mga henerasyon. What we do with our faith today determines the spiritual inheritance of tomorrow. Unsay atong himuon sa atong pagtuo karon, mo nay mo determine sa atong inheritance tomorrow. Kung watay buhaton alang sa atong pagtuo karon, then we expect nga hinahinay mamatay ang iyang buluhaton if we do nothing about our faith. That's why we are reminded during the first Sunday, no? Kung mahinumduman nyo ni, just to refresh our minds sa atong mga mensahe, si Pastor Ken share about faith that lasts across generations. Usa sa importante kayo nga pagtuo nga mulas gyud hangtod sa sunod nga mga henerasyon, kanang pagtuo nga naka-angkor gayod sa atong relasyon, tinuod nga relasyon uban sa Ginoo. Tungod kay mauna ang atong ideklara, no? Verbally ngadto sa mga sunod nga mga henerasyon. Then, following Sunday, si Pastor Sedi talk about living out the sincere faith of old, no? Reminding us of the faith of Eunice, no? Lois, ang lula o mama ni Timothy nga napanunod niya ang pagtuo og iyang gikinabuhi usab kana nga pagtuo. Then si Brother June talk about rooted in the past, growing into the future, no? Nga kining atong pagtuo nagagikani, no, sa mga katigulangan nato o padayon ni nga nagatubo dinhi sa atong mga kinabuhi if we nurture it. Then last Sunday si Pastor Tan talk about faithful through the ages, nga ang Dios nga gialagaran sa atong mga patriarka ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, matinumanon kini ngadto kanila og matinumanon usab kini kanato ug sa mga sunod nga mga henerasyon. I remember ang challenge ni Pastor Tan kanato say mag-uulta, maghuna-huna sa atong mga anak, mga umaabot nga mga apo. Panhimdumi kung giunsa ka pagatiman sa Ginoo, giunsa ka pag-bless sa Ginoo, the same God ang mopanalangin og moatiman usab sa atong mga kanakan o sa sunod nga mga henerasyon. Og nining buntaga, mga kaigsuonan, ang atong tema mao kini, no? Generational role in building the church. Ginaingon, no, nga ang simbahan we talk about the church, dili ning building, no, but the body of Christ, the people who are saved by God, who belong to the body of Christ, no? The church is God's ongoing building project, where each generation is called to faithfully build upon the foundation laid by those who have gone before. Okay? So you can imagine, no, nga ang simbahan ongoing building project kini sa Ginoo. Nga dunay naguna nga nagtukod niini, ang atong himuon na lang karon magpadayon kita nga tukuron ug unsa pa may gikinahanglan sa maong building project sa Ginoo. Duha ka hagit nga atong atubangon mahitungod niini makaigsunan. Ang una mao kini, ang pangutana, are we building it right
para dili malisdan ang mga musunod kanato. Siguro familiar ta og mga building projects, no? Doon ako inadunggan katong nag-invite ko or nag-hire ko og kaning mutaod bitaw window glass sa among balay dito sa Magpet. Nagsigi siya bagulbol kay wala maeskwala ang bintana. Naglisod siya og taod og frame sa window glass, no? Siya kinsa may nagtrabaho ani. Sahay dunay mga karpintero sa diha magpalitada sila. Mureklamo sila kinsa may nag-file aning haloblocks ani perti mang hiwiya, no? Sahay mag-ayotag mga electrical wirings dinhi usahay na ayuhon. Sahay makahuna-huna ta kinsa may nagtaod ani wa man ni mamao, no? Usahay mapadayon ta sa development sa atong facilities, usahay makaingon ta asa man dapit ang septic tank ani. Atong asa ipaagi nato ang atong mga pipelines. Ngano man tungod kay wala matarong og himo. Mo ni ang challenge, no? Kung kita karon sa atong henerasyon dili nato ayuhon pagtukod ang buluhaton sa Ginoo, hinumduman man ta sa umaabot nga henerasyon pero magbagulbol sila. Naunsa man to among lolo, among papa, among mama, wa man tarungan ning ministry karon. Gipasagdahan lang man tong mga leaders nga mga buluyagon ug mauna ni ang nagpadayon, no, nga trend. Mga kaigsunan, ang akong pag-ampo nga hinaut-unta nga sa among hamubo nga panahon uban kaninyo, we were able to contribute, no, in building up the ministry of the Lord. Ug hinaut-unta nga duna pod mi na-contribute alang sa development sa ministry sa Tagsi. Ang ikaduha nga challenge niini makaigsunan mao nga are the current and the future generations willing ba sila nga mo continue to add on what has been laid? Willing ba sila mo continue? Basig dili na sila gusto mo involved sa buluhaton. Then unsaon na lang ang building project sa Ginoo muundang kini. Usa sa mga analysis mahitungod sa ministry sa Ginoo nagsuggest kini that as many as 100,000 US churches may close by 2050 if young generations are no longer interested in religion. Mao na ang fear karon sa atong mga spiritual leaders. Kung magpadayon kini nga trend nga mga young generations wala nay interest sa pagpangalagad sa Ginoo, daghang mga kasimbahanan ang masirado. I hope that will not happen dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. It has been observed that in the course of history, dunay gitawag og growing gap between generations in their personal experience of God's movement and power. Mo ni ang observation. Ang first generation, mga kaigsunan, nakakita sila o nakasinati sa paglihok sa Dios. Murang atong I told earlier si Ate Lourdes, Ate, every time I look at you, no, my heart is full of gratitude to God for your lives. Ang atong mga pioneer workers na nagpabilin nga matinumanon. Kini sila mga kaigsunan, mo ni nakakita, nakasinati sa gahom sa Dios. Ug ang sunod nga henerasyon, nakakita sila sa lihok sa Ginoo, pero wa na sila makasinati niini. Muingon na lang sila, grabe man to akong lula, akong mama, grabe man to pagtuo. Pero sila murag wala na epekto ang gahom sa Dios sa ilang kinabuhi. Ang worst nini makaigsunan, ang third generation, they neither saw nor experienced the move of God. Mo ni ang danger karon. That's why the Lord led us to this emphasis that there is a need for us to pass on kining pagtuo nga atong nadawat mga kaigsuonan.
The reasons, unsa may reasons niining growing gap. Matod pa sa mga pagtuon bang kaigsunan, younger generations have experienced less exposure to religious teachings and practices compared to previous generations. Mga na, kaniadto mag-imagine ko gagmay pa mi, makadungog mi nga dunay evangelistic crusade sa sunod nga baryo. Excited kayo ako mangginikanan, dalhon mi ana, magdala ramig sulok, no? Bukid man tong among lugar. Mag-hike mi tagpila ka kilometro just to attend that religious, kay dunay missionary, dunay evangelist nga magwalis pulong sa Ginoo. Pero karon bisag unsa ka duol, available ang mga transportation o sa iwa na tay gana moadto sa simbahan, mo attend og mga religious nga mga activities. I hope nakita nato kining trend ug dili ta magpadala niini mga kaigsuonan. Ikaduha nga reason, the parents of millennials and Gen Z may have been less likely to encourage regular church attendance or model religious behavior to their children. Naapod ang kapakyasan nato nga mga ginikanan. Say magod lisod man gining kinaiya ron sa mga batan-o, no? Kanang pukaw nimo, say makig-away nimo, nya di na ta gusto samok, sige, diha na lang mo adto mi simbahan, hangtod maanad na sila. Nga dili nato dalhon sa simbahan. Tungod kay nakulangan ta pag-model o pag-encourage kanila mga kaigsunan. Nalipay ko nga ang among maginikanan kaniadto pukahon mi alas 4 sa buntag, lami pa man kay katulog, labi nagtugnaw. Pukahon mi para mag-family altar. Usay luniton among dalunggan, labi nag magtulog-tulog mi, magbasa akong papa og Bible. Luniton among dalunggan. Pero na-appreciate namo sa dihang nagkalagyoanay na mi, kung asa man mi, miadto exposed to any temptation sa kalibutan, ang among marikol gyud ang mga pulong sa Ginoo nga gitudlo sa among maginikanan during our family devotions. Salamat ko nga doon namin manginikanan nga pugson gyud mi dala sa simbahan. Kay dito mi nakaila o nagtubo sa among Kristohanong kinabuhi. Mga kaigsunan, the lack of consistent modeling among us older Christians makes it harder for younger people to understand and connect with God's movement. Naa kanato ang pagkulang. In our passage today, the Apostle John was talking about intergenerational faith o sa ilang role sa pag-build up sa ministry sa Ginoo. If you have your Bibles, I hope you open it to the book of 1 John chapter 2, verses 12 to 14, nga mahimong foundation sa atong mensahe karong buntaga. The Apostle John, no, if you look at the context of this book, the Apostle John was in Jerusalem. Kuman mikayab si Ginoong Kristo, he was one of the leaders in the church in Jerusalem, pero he was forced to leave Jerusalem tungod sa intense persecution, unya he migrated to Asia. Ang Asia mauna ng modern Turkey sa pagkakaroon. Pag-abot niya sa Asia, his ministry thrived og daghan ang nakaila og misunod kang Ginoong Kristo nga ilang Ginoo maluluwas. Apan dunay certain members of the community nga nagdala og sayop nga mga pagtulunan, creating confusion among believers. Therefore, si John has to write 1 John og nahimo kining general epistle. Kung mingon general epistle, dili lamang kini address sa usa ka kongregasyon, but to several congregations, especially surrounding Ephesus, no, mga kasimbahanan. Unsay ang tuyo? To condemn the false teachers o ang ilang mga pagtudlo nga sayop o unya dalhon ang mga magtutuo balik sa ilang tinuod nga pagtuo. And he also gently affirmed the believers
who had begun to doubt karon sa ilang kaluwasan mahitungod sa ilahang pagtuo. So part of John's affirmation mao kining passage sa 1 John chapter 2 verse 12 to 14. He is commending 3 generations of believers in the church, the children, the young adults, and the older adults. Muna i-address niya diri children, young men, o parents, no? But of course, mga generic ni sila nga mga terms. Kung imong lantawon makaigsunan, it seems that the church or churches where John was writing, mga simbahan kini nga mga vibrant, mga strong churches. Why? Because of the generational active involvement in the Lord's work. Dunay mga tulo ka hutong sa henerasyon nga diin aktibo nga na-involve diha sa buluhaton sa Ginoo. So mao ni ang gusto nato lantawon, that in the same manner, if we want Tagsi to remain vibrant church, not only today but in the years to come, then kining mga commendations ni John for each generation of faith should be true in this church as well. Tinuod kini o makita kini sa mga henerasyon nga niya sulod sa atong simbahan. That una, ang older generations, older adults should cultivate a meaningful walk with God. Kung ingon ta og older adults, siguro I'm thinking of mga 50 above, no? Nga mga kabahin sa atong congregation. Twice, John commended the older generation and addressed them fathers. Ingon niya, I am writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. You know Him. Kinsa maning Him? Referring to the Lord Jesus Christ. Now, notice that John uses the word knowledge here. Apan ang knowledge nga iyang gigamit diri, wala ni mo refer sa intellectual knowledge or head knowledge lamang, but to experiential knowledge, kasinatian kini uban sa Dios. The fathers and the mothers in John's congregations had been eyewitnesses of Jesus and so had experiential knowledge of the Lord Jesus Christ. Doon na sila'y kasinatian uban kang Ginoong Hesukristo. Daghang tao, mga older people here in our church. Wa man sila mahimong mga eyewitnesses sa ministry sa atong Ginoong Hesukristo, apan mga kaigsuonan, nagpossess sila og mga valuable treasure of how Jesus had helped and sustained them through life's ups and downs. Lalom ang ilang mga kasinatian uban sa atong Ginoo samtang nangalagad sila. They have experienced God's faithfulness all through those years sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Mahimong ang ilang official career, miundang naman, labi na katong mga nag-reach na og mandatory retirement, 65 above. Pero ang ilang pagpangalagad, ang ilang ministry, niya gihapon sulod sa simbahan. It is said that God often accomplishes His best work in the last 2 decades of life. So kung atong kinabuhi up to 80, so kining atong pagkasaisinta hantod 80, mao daw ni ang panahon nga mahimo tang fruitful and productive in terms of influence and character formation. So sahay makaingon ta nga mga idarana, sayang naman niya akong kinabuhi, no? Pero diha deta mahimong productive kaayo. The fact nga niya pa ka, wa pa kakuhaan ni Lord, na apay misyon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen ba?
Nakapay misyon siya. Unsa may atong misyon? Klaro kayo makaigsunan to declare the power of God to the next generation. Muna gisulti sa salmista. Ingon niya, even when I am old and gray, do not forsake me, my God, till I declare your power to the next generation, your mighty acts to all who are to come. Nganong importante sa mga older adults nga doon na sila'y meaningful nga relationship, kasinatian sa gahom sa Ginoo, tungkol kay doon na kamoy ministry to declare who God is base sa inyong pagkaila o pagkasinati sa gahom sa Ginoo. And this is your ministry to the church, mga older adults. Ayaw pugni, motong hagit ni Pastor Ken, no? Kining pagdeklara na to should be verbal. Atong sultian ang mga younger generations kung unsa ka maayo, unsa ka matinumanon ang Dios sa atong mga kinabuhi. Kay hangtod doon na pa kay kinabuhi, maunay ministry nga gusto sa Ginoo nga himong himuon sulod sa simbahan. Di man siguro ka maka-involve sa mga physical nga mga ministries, apan ang imong declaration igsuon sa gahom sa Ginoo ngadto sa mga sunod nga mga henerasyon sa gibuhat sa Ginoo, it's a very important ministry na gusto sa Ginoo himuon nimo. So I challenge ang mga older adults, hinautunta nga ma-enjoy nato ang atong meaningful relationship sa Ginoo, ang atong kasinatian sa Ginoo, because we have a very significant ministry in the church to declare sa kahom sa Dios ug ang iyang pagkamaayo sa mga younger generations and even to the generations to come. Kanunay nako siguro ni nga mention tungod kay mo ni ang naagyod sa akong kasing-kasing the life of my lola, no? Nga maoy sinugdanan sa among pagtuo. Nga one time sa dihang ang iyang husband nga palahubog, sugarol, tanang bisyo, kay katong akong lulo, kuan man to, Tiniente del Barrio. Pero panday siya, sikat siya nga panday. Gi-hire siya, ang nag-hire, pastor. Unya, gingnan siya sa pastor, karong Biyernes o Sabado, doon nami revival dinhi. Doon nami gi-invite nga speaker. Anhi, og dala imong pamilya. So, gidala po sa akong lulo. Wa man maluwas ang akong lulo diha nga panahon nga may tambong sila apan ang akong lula naluwas. Og siya mo'y nahimong haligi sa panimalay sa pagtuo. Nahimo siyang active sa simbahan, siya ay nag-alaga, nag-atiman sa mga pastor nga moabot sa ilang simbahan. Ug unya ang iyang pangandoy nga unta usa sa iyahang mga anak tawgon sa Ginoo diha sa full-time ministry. It took several years nga gitubag sa Ginoo iyang pag-ampo. Ang akong uncle, doon nanay upat ka mga anak, usa mi respond sa tawag sa Ginoo miadto sa maabsi. Bisag unsa ka lisod, no? Nya kani akong uncle mo ni gitawag na the least in the family kay ngano man 8 years old na ni siya nakabalo mo istorya. Ug wa siya gukura sa inahan nga unggoy kay naglitag man silang unggoy na nakalitag og anak, gikuha niya ang anak, gigukod siya sa inahan tungod siyang kahadlok nakasinggit siyang tatay. That was the first word nga iyang nalitok, tatay. 8 years old at that. Apan kini ang gitawag sa Ginoo. Nag-share siya in siya nga akong kinabuhi dias maabsi sa una kay maningkamot pa man siya o pangitag pagkaon sa iyang pamilya. Nag-take siya exam, kay elementary graduate ra siya. Pag-take niya exam, usay maka-abot iyang score daw o iyang grado 74 o say 73. Maluoy man iyang professor, sige, retake ka, no? Mag-retake ka, aron ka makapasar. Pag-retake niya, 70 na lang. Mas daghan ano siya nalimtan. Pero makaigsunan sa dihang mi-graduate siya, si Pastor Abiki sa witness, kay na-assign po si Pastor Abiki dito sa Magpet, he was used by God tremendously. Daghang kay mga kalag nga giluwas sa Ginoo pinagi siyang ministry.
Dunay clan nga giluwas sa Ginoo tungod kay ang ilang anak, no? Namatay na, nagtuway na ang kamot. Pagkita nila nga simbahan, midagan sila dito, natarantar sila kay kanang magpit kidapawan nga biyahe sa una usay usa duha lang ka jeep sa kaadlaw. Perti nilang hulat, dugay kaayo hangtod nga nakita nila ilang anak wala na naginawa. Pagtanaw nila nga simbahan, sulod sila pastor tabangi mi. Giisa sa akong uncle ang iyahang, I think 5-year-old daughter, giisa niya o giampuan, unya mihilak ang bata. Wala na madala sa ospital, naayo diha dayon. So the whole family came to know the Lord o ang iyang mga paryente. Nakaila sa Ginoo o ilahang mga pamilya, daghan nag-respond nga miadto sa Bible school. Ingon ana ang gahom sa Ginoo. Salamat tungod kay started from our lula, then our uncle. O karon sa among third and fourth generation, I'm counting nga doon na 46 nga mga full-time workers, mga apo o mga in-laws, no, nga nag-alagad sa Ginoo. Why? Because of our lula. Muna nga every time doon na may reunion, amo yun ang hisgutan ang pagtuo sa among lula. Tungod kay nahimo kaming sama ni ini tungod there was a woman who came to know the Lord ug naghalad sa iyang kinabuhi sa Ginoo. That's why gibless sa Ginoo ang iyahang pamilya. Mga kaigsuonan, usbonako, the older adults, you have a very significant ministry, and that is to declare the power of God. Munang importante, doon na kay kasinatian sa gahom sa Ginoo. That's why we encourage you to attend prayer. Aron nga imong masinati ang gahom sa Ginoo. O ang imong kasinatian, mahimo nimong mensahe. Di ka necessary magwali. Just share your experience and experiences with the power of God. That is a very powerful message alang sa atong mga pamatanon nga karon hinahinay nang nahilayo sa Ginoo. Secondly, mga kaigsunan, di lamang older adults nga doon na sila'y straw o doon na sila'y meaningful nga relationship, no? Na ma-cultivate ang ilang meaningful walk with God, but young adults should remain strong and victorious. Unsay gingon ni John in 13b and 14b, I am writing to you young men. So, kumingon tag young men, siguro ikaw 40 pababa, young gihapon ka. Because you are strong and the word of God lives in you and you have overcome the evil one. Notice din makaigsunan nga wala niya agdaha sila nga mahimong ligon, but rather iyang gidayeg sila nga sila mga ligon na. Wala niya sila agniha nga magkinabuhi sa pulong sa Ginoo, apan iyang gi-affirm nga ang pulong sa Ginoo buhi sa kinabuhi ni ining maong mga anak sa Dios. And then they were not challenged to overcome the enemy, but commended for having already overcome the evil one. They were living a mature, strong, and victorious life. Moni ang mga pamatanon sa panahon ni John. Kumusta ang atong mga young men karon sa Tagsi? How is our young men and women in this church? You know, nakita sa Ginoo ang inyong potential. Ug unsay inyong mahimo para sa accomplishment sa buluhaton sa Ginoo. Kamo ang puwersa sa buluhaton sa Ginoo, kay naa pa kaninyo ang kusog, ang kahibalo, no? Tungod kay naamoy know-how sa teknolohiya kumpara sa mga older na. But you have to realize that you are also facing the force of satanic attacks in order to derail your faith. Gusto sa kaaway nga mosimang ang inyong mga pagtuo, muhinungdan nga giatake niya ang mga pamatanon. O ang atake sa kaaway, mga kaigsunan, subtle kini. No?
Di kumingon tag satel, dili ni siya dali nimong mamatikdan. Dili ni siya ingon nga hadlokon ka. Instead, he works quietly, little by little, through small things that look harmless at first. Muranig ka na bitong virus nga say mosulod sa atong cellphone, sa atong computer. Di man mo na mamatikdan dayon, no? Pero hinay-hinay iyang gubon ang atong cellphone, ang atong computer, nga dili na siya mo function. That's how the enemy is attacking, especially the young men and women. Unsa may mga areas nga takihon sa kaaway, especially sa atong mga young people, daghan man, pero gusto kong focus lamang aning tulo. One is the attack on identity. Mao ni ang trabaho sa kaaway, mao ni ang karaan na niya ning estratehiya. Panahon pa niya Adam and Eve, sa dihang iyang gitintal si Eve, iyang gi-confuse si Eve sa pulong sa Dios. Mao ba gyud nay gisulti sa Ginoo nga mamatay mo? Og dito nagsugod og duda si Eve, og nagdoubt siya bisan sa iyang identity. Today, Satan whispers the same lies to our young people. Ingnon ka sa kaaway, you're not good enough. Ingnon ka sa kaaway, you're worthless, wa kay pulos. Kinahanglan mag-usab ka, kinahanglan mahimo kang sama niini, ipakita sa kaaway kining mga celebrities, no? Tungod sa atong exposure sa social media, say mangandoy ta nga sama niini aron ta mahimong accepted, tungod kay wala may mga dagkong kabaguhan sa atong kinabuhi, mahimo tang hopeless, and then moabot na magiging suicidal na ang atong mga hunahuna. This is why so many young people are struggling with insecurity, tungod sa mga comparison and even confusion kung kinsa bagayod sila. Labi na kung dunay pressure sa pamilya. Gusto na ko sultihan ng atong mga young people, my dear young people, you don't need to let the enemy define you. Ayaw tuguti nga ang kaaway mo i-modifine sa imong kaugalingon. Your identity is secure in Christ. You are loved, you are chosen, and you are set apart. Tungod kay special ka nga galamiton sa Ginoo sa iyang buluhaton. Mauna kakamahinungdanon sa Dios. Ayaw tuuhi ang kaaway nga moingon nga worthless ka, useless ka, kinahanglan nga mahimo kang sama niini aron ka mahimong akseptado sa kalibutan. You are loved, you are cared. And you are called and set apart by God for a special purpose. Ikaduha, mga kaigsunan, kining atake of distractions. Dili maning kaaway, mo-tempt nato og dinagko nga mga sala. Sometimes all he has to do is keep us busy and distracted. Muna'y atake sa kaaway. Today, distractions are everywhere. Doon na tayo endless scrolling sa atong mga cellphone. Gaming is everywhere and anytime. TikTok videos, mga Netflix marathons. Wala may sayop ani mga kaigsuunan, no? Di man sala ng mag-TikTok ta, mag-Netflix ta, dili na sala. But if they consume all our time, they starve our spiritual life. Kung kuhao na niini ang atong mga panahon, then magutman ang atong spiritual life. Remember, kung unsay atong pakanon, atong atimanon, mutubo ni. Apan ang atong ineglect, mamatay kini. Na kay mga alagang hayop, di na nimo na pakaunon, mamatay raman na. Tanom, no? Pero kung imo nang alagaan, imo nang pakaunon, siyempre mo tambok na.
Mga kaigsuunan, I challenge you to feed your spirit with the Word, and you will grow in your relationship with the Lord. Doon na kita'y panahon nga mubasa sa iyang pulong kay mao ni pagkaon sa atong mga kalag. Kung busy na kayo ta ni mga distractions, wala na tay panahon sa pulong sa Ginoo, then mag-starve na, magutman na ang atong mga kalag. Kung mao na itrabaho sa kaaway, mga kaigsunan, tungod kay we will just die a natural death sa dihang wala na maatiman ang atong mga kalag pinaagi sa pulong sa Ginoo. The third attack is kining isolation. This is one of the enemy's most effective tactics, kining isolation. Gusto sa kaaway nga hunghungan ka, no one understands you, wa may makasabot nimo. Wa ka, dili ka kabahin dinhi. Mas maayo nimo mag-inusara na lang ka. Mo nang naatay mga young people karon. Dali ra kay mag-inusara, makahuwid lang silang cellphone. Grabe na, murag malingaw na sila. Malingaw na sila. Makaigsunan hinumduman nato, kaning karniro naaman ni sa flock. Sa panahon nga mo bulag gani ning usa sa panon, mahimo na ni siyang vulnerable sa atake sa kaaway. Mao ni ang danger. Sa feeling nato okay lang man mag-inusara ko, no? Pero you are putting yourself in danger to the enemy's attack when you are now alone in your spiritual life. Mga kaigsunan, mao ni hinungdan nga importante nato ang church, ang pamilya, ang fellowship, kining atong mga small groups, tungkol kay pinaagi nini na ang pagdinasigay. We need each other, we need accountability, we need spiritual family. Kaysa panahon nga mo isolate kita, kay mao ni trabaho sa kaaway, nasayod siya, nadali na lang tang atakihon, pagmata nato, wala na ta, nahimo na tang capture, o nahimo na tang biktima sa kaaway. Brothers and sisters, mga young people, when you feel like withdrawing, no? Gusto kang mo-isolate sa imong kaugalingon, that's the time that you need the community the most. You need the community the most. Mga young people, na atong youth ministry, na ang atong mga activities for you, aron nga dili ka ma-isolate itong mahimong biktima sa kaaway. Kaya nga naman, dako kayo ang ministry nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Bunako kamo ang puwersa sa iglesia. Pinaagi ninyo, mutubo kini nga iglesia. That's why you are the target of the enemy's attack. Unsaon nato pag-counter kini, mga kaigsunan? Number one is cling to your identity in Christ. That in Christ you are now a new creation. You have now the capacity to say no to temptations because of the power of the Holy Spirit in your life. I-claim na kanunay, anak ko sa Ginoo. I-claim na kanunay, nga dunay matahom nga plano ang Ginoo sa akong kinabuhi, gamiton ko sa Ginoo alang sa iyang buluhaton. Then, stay rooted in the Word. Ingon sa salmista, akong gitaguan ang imong mga pulong sa akong makasing-kasing aron dili ako makasala batok kanimo. Ang sekreto ngano unsaon nga dili ta makasala batok sa Dios, atong tipigan ang iyang mga pulong sa atong mga kasing-kasing. Ikatulo, mga kaigsunan, stay connected in fellowship. Ayaw undanga ang fellowship sa mga magtutuo. To kay sila ang imong support, sila ang imong kalig-on, ang imong encouragement sa imong pag-alagad sa Ginoo. My dear young people, young men in this church, God is expecting from you nga magmadaugon ka, nga ligon ang imong pagtuo, magkinabuhi kasi ang pulong kay dunay importante nga mga ministries na gusto ipahimo sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi.
Ikatulo, third and the last, for this church, no, Tagsi, to remain vibrant church in the years to come, kinahanglan ang atong mga kabataan, doon na sila authentic faith in God. Twice, si Apostle John commended the children. Ingon niya, I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. I write to you, dear children, because you know the Father. Kung naa may area sa mga kabataan nato nga hatagan nato og atensyon, mga kaigsunan, kana yung ilang kaluwasan. Mahimo balik-baliko nato, mahimo sa panimalay atog yung reviewon kung sila bagyod tinuod ng nakaila sa Ginoo, kay kung sila mga anak sa Ginoo, watay kahadlukan. Sahay doon na may panahon, maluya sila, malayo sila sa Ginoo, like the prodigal son, pangitaon yun nila ang ilang kalipay uban sa Ginoo. Muna ang atong mga children's ministry, mao gina ang focus, ang atong HCDC ministry, nga wala untay mga bata nga gidala diri sa church, nga dili makakaplag og kaluwasan diha sa atong Ginoo. Dili ta mo kontento nga madala lang nato sila diri sulod sa simbahan, maka-attend og Sunday school, worship. Doon na kita himuon nga masigurado nga sila dunay tinuod nga pagtuo og nakaila sila sa Dios nga ilang amahan. Doon ay research mga kaigsunan, no? Nga nearly half daw of all young people nga gi-raise sa Christian families walk away from their faith when they graduate from high school. That's the bad news. But there's the good news. Research shows that parents are one of the primary influences of their child's faith. Okay? Kitang mangginikanan, kita gyud ang number one nga influencers sa pagtuo sa atong mga anak. In fact, doon ay recent studies nga akong nabasahan nga para sa young people nga mutuloy-tuloy gyud ang iyahang pagtuo hangtod siya moabot sa adulthood, kinahanglan siya og 5 ka mga significant relationships. Unsa ba ni? Una, parents. Kinahanglan nindot ang iyang relasyon sa parents. Ang parents na himong model og panalangin ngadto sa ilang mga kabataan. Kay kung nahimo tang panalangin model sa atong mga kabataan, na natay assurance nga magpadayon gyud ang ilang pagtuo. Ikaduha, ang youth pastor o mga youth leaders, nakaila gyud nila, nakasubaybay nila, no? Muna yung challenge sa atong mga youth workers o mga youth leaders nga doon na gitay strong relationship sa atong mga young people. Ikatulo, kinahanglan sila og 3 more adults who know their name, who will approach them when they are with the community of faith, kung naa sila sa simbahan, and ask about life and school, who will speak blessing and encouragement over them as they grow and pursue a vocation and family. So, iwa kayo nato na hunanaa sa mga adults, pero importante di ay no? Na kung doon na tayo mga young people, importante di ay nga ato silang istoryahon, ato silang pangumustahon, ato silang ampuan. Tungkol kay kung kining relationship ma-establish nila, dunay dako kayong percentage nga magpadayon yun ang ilang pagtuo. Say mensahe ni alang ka nato. As a family, kinahanglan ta og we need to minister to one another. We need to minister to one another. Dunay gingon si Amijo Gerardier. Ingon niya, kini daw Gen Alpha students. Kung may tag Gen Alpha students, morning 15 years old up to 1, no? Ingon niya, gusto daw niya nga mausab ang kalibutan pinaagi sa Ebanghelyo. Pero doon ay condition sila. When they see it changing, kung ang gospel nagausab sa kalibutan of the ones in their homes and the church and churches. Gusto sila mausab ang kalibutan pinagi sa gospel, pero pamatud-an sa
niadtong naa sa ilang panimalay nga nausab ang ilang mga kinabuhi pinagi sa gospel ug ang mga kinabuhi sulod sa simbahan nga nausab ang ilang mga kinabuhi pinaagi sa gospel. Kay mo ni mo convince sa atong Generation Alpha nga indeed ang gospel dunay gahom sa pagbag-o sa kinabuhi sa makatawhan sa kalibutan. Dako kini nga hagit mga kaigsunan. Kumusta ang ginikanan pagabot sa balay? Mo reflect ba ang gugma sa Ginoo? Makita ba ang bunga sa balang Espiritu Santo? Basig sige lang tagpaningka, no? Sige lang ta o ratatat, no? Na di naganahan ang atong mga anak sa atong panimalay. Pagabot sa simbahan, ato bang napakita ang gugma sa Ginoo sa atong mga batanon? Do we care for them or sige lang tagpamadlong kay di ta makauyon sa ilang mga kinaiya? Hantod nga mulayo sila kanato. Remember nga makonvince lang sila nga ang gospel dunay gahom nga mubag-o sa kalibutan. Kung ang kalibutan sa mga tao nga naa sa ilang panimalay ug nasa simbahan gibag-o tinud-anay sa gospel. In closing, in 2004 Summer Olympic Games, gihimo kini dito sa Athens, no, sa Greece. Ang American women's team was favored to win the gold medal sa 4x100 meter relay race. Kini man gud ilang team featured si Marion Jones, ang sprinter who had won 4 gold medals sa previous nga Olympics sa Sydney. So, grabe yun ang ilang kumpiyansa. So, in the finals, kining American team, pagsugod pa lang sa first runner, si Marion Jones, layo kayo gibiyaan niya ang iyahang kauban, kalaban ng mga runner. Pero pagabot sa panahon nga iya nang itunol ang baton sa next runner, wala ni madawat sa iyahang sa next runner. Can you imagine, tulo ka attempts nga iyang gitunol, wa makupti, hangtod sa ikaupat nga attempt niya, nadawat ragyod. Pero milampas na sila sa gitawag og 20-meter exchange zone. So the team was disqualified tungod ni adto. Unsay problema? Ang pagpasa sa baton. Mga kaigsunan, unsa kini katinuod sa atong Christian race? Ang ultimate success sa ministry sa Ginoo nakadepende sa atong pagpasa sa atong baton, sa atong pagtuo sa mga sunod nga mga henerasyon. Panangatong assurance, mga kaigsunan, if like the church nga gisulatan ni John, kung ang atong older adults doon na sila'y meaningful nga relasyon uban sa kasinatian, sa gahom sa Ginoo, that they can tell to the next generation. Kung ang younger generations, strong sila o victorious sa ilang Christian life, o ang atong mga kabataan, sigurado sila sa ilang makaluwasan. This is the assurance na kini nga simbahan, ang tagsi, will continue to be a vibrant church. Padayon mo fulfill sa tawag sa Ginoo alang kanato. Nagtuo ko na kung mahimo ning evidence sa atong simbahan, daghan pang mga daughter churches ang matanom sa tagsi in the future. Daghan pang mga kalag nga madugang sa iyang tiilan, no? Nga mapanalanginan sa atong mga kinabuhi. Labaw sa tanan, kining mga younger generations nato, mas save sila aron nga atong i-pass on kanila ang mga responsibilities to continue. Na humanaman nato og tukod ang atong ang bahin nato, nahimo na nato sila na pod nga mga sunod nga mga henerasyon. May the Lord, no, bless Tagsi, make Tagsi a strong and vibrant church now and the years to come. God bless everyone.